Okay, so magbabalance tayo ulit ng gimbal. Yung RS5 na binili natin sa DJI. So balance natin siya. Okay. Sure kasi yan, di naka-balance eh. Siyempre, di ba? Okay, so kung kailangan nyo yung plate. So, yung sa akin kasi yung FX3 ko, may cage. Kaya ito lang, meron ito nung pang ilalim, hindi ko siya kailangan kasi nga may cage eh. So, kabit muna natin siya. Magagaling siya dito. Slide. Tapos meron yung lock. Yun o, yung lock. So, pag nakagitna na siya, saka mo sa lock. Yan. O, nakagitna. Gitna ba? O, gitna naman. O. Diba? Tsaka mo siya ilalak. May lock doon. Okay. So, since nakalock na, ito na yung gimbal. Slide natin. So, ang kaibahan nito dun sa RS4, RS3, meron siya ng maliliit na adjacent. You know, ganun. Dati kasi, pwede yung ang gagawin mo lang, hihigitin mo siya eh. Eh ngayon, nilagyan nila ng ganun para matulungan ka mag-balance. Kasi sobrang importante ng maliliit na adjustment eh. Dati hindi mo kontrolado yun. Ngayon mas kontrolado mo siya. Mas may control ka. Okay, so balik tayo. Kabit na natin. So, dapat facing sa'yo yung screen. Yan. So, naka-face sa akin yung screen ha. Ikakabit ko to, yung camera ko facing, naka-point siya. So, yung lens nandito siya sa kaliwa. Ayan, no? Oh. Ayan. Okay, so ilak mo siya. Di ba? Ilak mo siya. So, pag first time mo, hindi mo kasi alam kung anong sukat eh. May sukat kasi yan eh, you know? May mga sukat yan. So, hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay, kung ano yung tamang sukat. So, sa case ko, alam ko kung saan, kasi nga na-balance ko na to dati. So ngayon, for the sake of the truth, kunwari hindi ko alam. So yan, okay. So dito na siya. Okay, kinabit ko, sinalpa ko, kinabit ko. And then, so again, as I said earlier, so dapat pointing yung lens sa left. Yan yung tama, nakaharap sa'yo yung screen. Yung screen, nakaharap sa akin. Diba? So yan, ganyan siya. Okay, tapos ngayon, i-unlock mo ito. Itong lock na to. Sa may arm. Yan. So ito yung una mong i-unlock. Gagalaw siya. Diba? Siyempre, in-unlock mo eh. Okay. Tapos, ngayon, since nakaganito na siya, i-unlock ko naman yung lock dito. Sa kabila. O yan. O hindi siya balance. Diba? O hindi siya balance kasi, diba? Hindi ko pa siya na-adjust. So ngayon, na-adjust natin siya. Okay. So kung kagandahan, again, kaya nasabi ko kanina, kagandahan dito, meron siya nung adjust, may knob siya dito. So, unlock ko ulit to. Yeah, unlock ko siya. Tsaka ko siya i-adjust. Ayan. Pag ganyan ang ginawa mo, medyo mahirapan ka. So, best practice, diba? Ilak mo muna to. Yan, ilak mo muna siya. O, para ang gimbal mo, ito na lang muna ibabalance mo. So yan, okay, nakalak siya. Unlock ko ulit, tsaka ko siya ibabalance. So pinipihit ko lang ng unti-unti yung knob. Ayan, no? So careful guys, kasi baka dumulas yung baka dumulas yung cam. Yan, yan yung balance. Okay, tapos lock nyo. Check ulit. O, minsan nagalaw ko eh. Isa pa. Okay. Balance. Naka ulit. Again, careful kasi pag nagalaw mo yan, mawawala na naman. Okay, so yan. Nag-balance na siya. Hindi siya gumagalaw. Okay. Hindi na siya gumagalaw. Diba? Okay. After nun, ilalak ko to. Okay. So, nakalak na siya. O, hindi na siya gumagalaw lahat.
Okay, ngayon, i-unlock ko to. Yan, so gagalaw naman to, di ba? Okay. So, yan. Ibig sabihin nga, siyempre, hindi balance yung motor dito sa may likod. So, babalance mo siya. So, unlock natin. Tapos move natin siya dito. Ayan o. So, since pumapalo siya dito, siyempre, para padulo yung ano. Yan. O, balance siya. Konti pa. Ay, sobra. You know? Konting-konti lang yun. Konti pa. Yan. Ay, medyo nakatagibang. Konti pa. Konting-konti. Yan. So, kaya pag hindi na siya gumagalaw, okay na siya. So, para matest mo kung tama, i-unlock mo itong taas. So, bago natin gawin yon, so lock muna natin to, yung mismong in-adjust natin para ito siya, yung lock doon sa gitna. So, na-lock ko na siya para hindi mawala sa sukat eh. Okay, so balance pa rin. I-unlock natin, una tong sa taas, gumalaw, di ba? Unlock dito. O, hindi siya balance. Ulit tayo. Okay. Isa pa. Nawala to eh. So, ito yung nawala. So, adjust natin siya ulit. Yan. Okay. Okay. So, ngayon, adjust ko na. Yan. O, naka-unlock na pareho. Naka-unlock na to. Naka-unlock na to. So, try natin. O, gumagalaw siya. Naka-unlock yung parehong arm. Ay, malaw. O, hindi pa pala. Mag-a-adjust pa ako ulit. Yan. Yan o. Pwede. Siguro may force pa lang kanina. Okay. So, ngayon, lock na natin siya ulit. Okay. So, nilak ko siya ulit para ang balance naman natin yung dito sa baba. Okay. So, para malaman mo yan, nakalock to, i-unlock mo ngayon to sa baba. Nabalance ko sa may DJI, so baka balance na siya ngayon. Ihiga mo siya ng ganito. O medyo di na balance, okay. So, tsaka ka ngayon mag-a-adjust. Konting-konti lang. So, pantay. Yan. Perfect. Okay. So yun, balance na siya. Balance na siya. Balance na siya. Okay, ang hindi ko lang napakita sa inyo is yung ito. Ito yung na-adjust ko na sa sa DJI. So, okay. Teka, lako lang. Lako ulit to. Mukhang wala eh. Okay. So, pag binili nyo to, like bagong like out of the box, syempre hindi yan nasa dulo yan eh. Nasa dulo yan. Okay. So, adjust natin siya ng ganun. Okay. Lock. Ang lock niyan ito. No, sorry. Ito pala. Ito yung lock niya. So, unlock natin. Okay, ito yung pinoint out ni Richard nung nakaraan. Na dapat daw ito yung ginamit ko. So, pwede kung bawa, like, nagmamadali kayo. Hindi naman siya, hindi naman siya, like, walang motor yung adjustan. So, pag nagmamadali ka, choice mo, wag mo lang siya, syempre, wag mo lang pipigilan. Pag i-adjust mo, so, choice mo siya kung ganito. Aangat naman yan eh. And iikot to eh. So, kung matawa, malaking adjustment yung kailangan mo, I would suggest na ganito yung gawin mo. Up mo lang siya na ganun. Yan. Up mo lang siya. Diba? So, tsaka mo siya, ilock. Ay, sorry. Okay. Yan. Diba?
So dapat kasi hindi sobrang naka-downward yung force eh. Diba? Oo. Like, bitin pa siya. So ngayon, dito ko na to gagamitin, yung knob. Kasi konting adjustment na lang. Ay, medyo tumaas. Kasi pag sobrang mabigat yan, mahihirapan yung motor na to. Yan. Perfect. Tsaka natin sa lock. Hindi na siya gumagalaw. Nakalakin lahat. Ay. Ayan. Oh. So yun siya. Yun yung perfect na balance niya. Yun yung perfect. Okay, so pag ganyan ang ginawa mo, hindi na mahihirapan yung motor. Hindi pa sabi, may ingatan mo yung motor ng DJI gimbal mo. So, ganito yung pagbabalance. Hindi pa ako nakagamit ng RS2 eh. Pero RS3, 4, tsaka 5, ganun, same. So, yun. Yun yung balance. Okay. So, lock na natin. Tsaka natin siya i-calibrate. Lock. So, nakalak ng motor, Bubuhay, i-open ko na ngayon siya. Ito yung power button. Okay. So, kabit muna natin to, yung handle. Hindi ako sanay nang wala eh. So, pag ikakabit mo tong handle, yung sa, sa RS5 combo, meron nito. So, yung handle niya na free is may control. Yan o, kita nyo, meron siya nung control. So, pag, like, halimbawa, nagsushoot ka, gusto mo nung nagtilt up, medyo kontrolado mo yung tilt up mo, hindi mo na siya yung ginaganon. Pwede to, pwede yung joystick. Diba? Yun ang kagandahan dito. Yun ang kagandahan sa kanya. Tapos, medyo ingatan nyo to kasi, meron to nung connecting part to, yun o. Yan, hindi siya Bluetooth hindi siya Bluetooth. O, tas yan, dun siya kumukonek. Okay. So, unlike dun sa lumang version na walang silbi yung gilid, pera na lang kung mag-o-ring ka. Ito meron. So, again, ngayon, paano ito ipapasok? Galing siya sa ilalim. Doon sa ilalim. Hindi, pag sa ibabaw, hindi. Kasi nandito yung lock. Baka masira, makatamaan niyo yung mga connector. So, galing siya sa ilalim dapat. Yun. Tsaka mo siya lalak. Yan. Di ba? Yan na, naka na siya. So ngayon, on na natin siya. Okay. So, ito. Guys. As you can see, perfectly balanced siya. Hindi siya gumagalong-galon. Magpupula yan eh. Like kung hindi mo naayos yung balance niya, sa una pa lang, mayroong indicator dyan na hindi siya balance eh. Medyo pupula-pula yan eh. Parang gano'n. So yun yung nakakasira ng So yung life ng gimbal mo, dun siya igsi. Kasi para sabi yung motor eh. Kasi like, nilagay mo lang siya doon. Nilagay mo lang, mamadali ka, di mo siya binalance. Yun, pipilitin niya yan eh. Pipilitin niyang i-balance yan eh. Pipilitin niyang stable yung footage mo, yung camera mo. So, sa case na to, nakabalance siya, so hindi ganun kahirap yung motor. Pero, kahit balance siya na ganyan, I would suggest na i-calibrate mo pa rin. So, paano mag-calibrate? Okay. So, dito, like yan, pag dito, okay. So, yan, ito. Okay. So, sa katabi nung green nung parang camera icon, meron ito eh. Yan. Medyo malabo. Ito. Ayun, start calibration. So, siya yung andun. Pindutin mo lang. Ayan, magbabalance siya. Guys, tingnan nyo. Nagka-calibrate siya. Medyo nagsishake. So, kinakalibrate niya yung motor niya.
Ayun no, tingnan yung screen, nagka-calibrate siya. It might take a few minutes. Kaya, better yung ganito, pag hindi nyo iningatan yung, ano nyo, yung gimbal nyo, like, pwersado lagi, sisira siya. Hindi siya malalaspag. Diba? Okay, so yan, oh guys, balance na siya. So, yan, perfect na yan. Smooth na yung, like, yung pag ginagamit mo siya, diba? So, ito na siya. Okay. And, yun nga, sa mga hindi pa like, sa mga nagpaplano mag-switch, kung ibang brand yung gimbal nyo, ang napansin ko dito, kasi galing ako sa ibang brand dati. So, this is my parang second ba third? Second na DJI gimbal. Nakagamit lang ako ng 3, pero hindi ako bumili. Ibang brand yung gamit ko before. So, ang kaibahan dito, napansin ko, mas nagagamot ng warp stabilizer yung footage mo. For some reason, ayun ang di ko alam. For some reason, nung ito yung ginamit ko, mas nagagamot siya. Like, mas hindi ko halata yung parang nag-wobble siya. So, nung nag-switch ako ng DJI, nawala yun. So, pag ginagamot ko siya, mas okay yung footage. Mas okay siya. So, Nikon and Nikon and Sony. Kasi Nikon yung ginagamit ko dati. Hindi na dahil naka-FX3 ako ngayon, kaya gano'n, hindi. Same siya. So, yun yung napansin ko. And, ayun nga guys, ang kagandahan dito, isa pa, pag papatayin mo siya, like i-off mo. Tingnan mo. Ang galing. Isa pa, pag siya, yun yung lock niya eh. Pwede mo na siya buhat-buhatin. Ganon. Pag i-on mo siya, press and hold. Yan. Kung gusto mo nung nakalock siya ng ganito, one press lang. Yun yung lock niya. Pero kung gusto mo nung like, aalis ka, ayaw mo siya nung nakaganito, medyo safe kasi pag medyo naka-full. So press and hold yun. So buhayin ko ulit so naka-on na siya, press and hold. Yun yung lock niya. So like pag itatabi mo na siya, i-disassemble, ito yung lock na mas okay. So ayun guys, medyo mahaba yung video. So ikakat ko na lang to 2 parts. Kung gusto nyo panoorin, mamaya ito, no? So sa mga, again, bibili ng gimbals, kung mag-switch kayo, ito, para sa akin, okay siya. Hindi na sa brand wars o whatever, hindi. Okay siya kasi mas nagagamot ko yung footage. Again, depende yan sa gagamit. Depende yan kung saan, yung kamay nyo. Pero sa akin, coming from other brand before, mas nag-work sa akin. So yun lang guys. Bye!